Di ba? Oh, pero ito, maganda rin 'tong balita na ito. Si Senator Bong Revilla nakalaya na. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Sinabi ko naman sa inyo na itong ginawa nila kay Senator Bong Revilla, wala naman talaga silang ebidensya laban kay Bong Revilla eh. Parang kay kay Jinggoy. Si Bong Revilla kasi napakadaling kumbinsihin ng mga Pilipino na may kasalanan si Bong Revilla. Oh, bakit? Kasi nga nagkaroon na siya ng kaso before. Although acquitted siya, madali nang isipin ng tao, ay, umulit na naman. Ay, plunderer talaga yan. May plunder na yan noon. Pero ang hindi natin naiintindihan, na-acquit ito noon sa ikinaso sa kanya. Walang ebidensya. Yung ikinaso sa kanya, kaya nakalabas siya at naging senador pa. Hindi natatalo ito si Bong Revilla sa lahat ng mga eleksyon, ha? JB Bautista dyan sa Australia. Greet mo naman ang husband ko si Sam. Hey, Sam. Happy birthday to you. Pumunta ako dyan sa Sydney, ha? Bibilan nyo ako ng lilabo. Ay, bilan nyo na ako ngayon pa lang. Gusto ko yan. Magiging kabango ko na si Mayor Bastinian pagka naka-another 13 ako ng lilabo. Mabuhay kayo, ha? Happy birthday to you, Sam. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sana huli mo na yan ngayong taon. Next year na ulit. Happy birthday. Oh, so ito si Senator Bong Revilla, sabi ko nga sa inyo, nilaglag to sa eleksyon, hindi natatalo to eh. Nilaglag to sa eleksyon dahil doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong na mahiya naman kayo. Ginawa niyang sakripisyo itong si Bong Revilla para lang masabi na meron silang naipakulong na mga taga-gobyerno. Pero sinasabi ko rin naman sa inyo na ito si Bong Revilla, hindi to least guilty. Actually, wala kang ebidensya laban sa kanya. Nabanggit lang yung pangalan niya diyan sa hearing sa Senado, pero nag-retract ng testimonya yung mga tao na yun. Yung mga tao na nagbanggit sa kanya nag-retract. O kaya ngayon, na-approve yung kanyang petition na makapag-bail. Kapag ikaw kasi nakapag-bail ka sa isang no-bail na kaso, ibig sabihin walang ebidensya laban sa iyo. So yung chances mo na ma-acquit ka sa kaso mo ay mataas. Ang problema, sira na naman siya sa mata ng taong bayan dahil pangalawang plunder niya na ito eh. Pero ang hindi natin napapansin, pwedeng maging pangalawang acquittal niya na ito. Anong nangyari kanila Bong Revilla? Ginagamit sila ng gobyerno dahil nga pagdating sa corruption, madaling paniwalain yung tao dahil sa history nila. May kinalaman ba sila? Malamang sa malamang wala. Bakit? Nakalabas siya eh. Oh, irrelevant man si Bong Revilla, hindi man siya taga-gobyerno, wala naman siyang posisyon sa gobyerno. Pinakulong si Bong Revilla para ma-pressure yung politika sa Cavite. Oh, kasi inaagaw na nila sa mga rebelya yung politika sa Cavite. Yun yung unang-una. Pangalawa, para lang meron silang masabi na, oh, ayan na. May mga naipakulong na. Oh, pero dahil irrelevant si Bong Revilla, nandoon naman na si Marcoleta, nandoon naman na si Jinggoy, pwede na natin palabasin ito si Bong Revilla kasi ginamit man lang natin to si Bong Revilla eh. Salamat Michelle Mangarin ha. Oh, ginamit man lang nila si Bong Revilla para lang may pakulong sila eh. Malakas ba yung kaso? Mahina, kaya nga na-approve yung bail niya eh. Oh, di ba? Ito yung sinasabi natin na putang ina katarantaduhan nitong ginawang flood control nitong si Ping Lacson. Pucha, walang tibay, walang tatag yung mga testimonya na nabuo dyan tsaka yung binuo niyang resolusyon. Walang tibay talaga yan. Kasi ang mga nakukulong, itong mga walang kinalaman, walang man kinalaman to. Ang makukulong dapat yung most guilty. Hindi naman pwede na si Bong Revilla ang most guilty. Senador lang siya. Hindi naman siya nagre-release ng budget. Hindi naman siya taga DPWH. Hindi naman niya kamag-anak yung mga yan. Di ba? Ikinulong lang naman ito si Bong Revilla dahil doon sa kanyang mga allocables. Dahil yung mga proyekto doon sa probinsya na Quezon Ghost Project daw, yung mga proyekto na yun, malay ba niya? Basta ako, may proyekto akong ipinropose, DPWH ang namili, DPWH ang nag-finance, DPWH ang gumawa. Oh, ang ginawa ko lang doon, nag-propose lang ako ng project. Anong magagawa ko doon? Hindi naman ako nag-finance noon. Ganun yun. So ngayon, nakawala si Bong Revilla. Ngayon, napakagandang senyalis na ito kasi nakafocus yung gobyerno ngayon sa mga kalaban sa Senado. So I hope lahat ng mga political prisoners ni Bongbong Marcos na walang mga kasalanan makalabas na. Sana sumunod na dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Sana. Kasi mga political prisoners yung mga yan. Wala naman yan talagang kinalaman sa problema ng taong bayan, sa corruption at kung ano-ano man. Pero pinakulong yung mga yan dahil nga alam mo yun, may impluwensya, maingay. Sana makalabas na din yung mga yan. Yung iba pang mga nakakulong na mga political prisoners. The fact na ginrant ng Sandigan Bayan itong bail ni Bong Revilla, sana magrant na din yung bail ni Pastor Kibuloy, yung bail ni
ni Mike Defensor, yung bail ni ni Marcoleta, yung bail ni Jinggoy para back to work na mga Pilipino. Balikan natin tong balitang ito. Pasok. Si dating Senador Bong Revilla matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso para po ito sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa ombudsman na nagsampa ng kaso, pag-aaral nila ang mga pwede nilang hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Tama to sinabi. Kaso nga lang, kalaban ng media. Ang media, nasira na nila si Bong Revilla. Kahit ma-acquit na naman si Bong Revilla dito, iisipin ng tao, magnanakaw talaga yan kahit hindi naman napapatunayan. Yun ang masama. Kaya ang kasalanan din talaga ito ng media, hindi nila nilalabas yung totoong istorya. Ngayong gabi, nag-post si Revilla ng litrato kung saan kasama na niya ang kanyang pamilya. Yan po Ayan, sabi dito, kaya ipinalabas na si Revilla kasi baka ipapalit na si APC. Kasi sinubukan lang naman yan na ikulong ito si Revilla. Tapos pagkatapos ni Revilla, sinubukan ikulong si Jinggoy. Tinitingnan nila kung anong gagawin ng tao. Magwiwelga ba tao? Magwawala ba tao? Magpi-people power ba? Nung nakita nila na yung tao chill lang, kinulong nila si Marcoleta, chill lang. Yung Iglesia, chill lang. Kinulong nila si Jinggoy, chill lang yung mga taga San Juan. So nakita nila, pwede na nating ipakulong lahat ng mga kalaban natin kasi wala namang nangyayaring mga rally-rally malalaki. So palabasin na natin to si Bong Revilla, ano man lang natin to, ginamit lang naman natin tong scapegoat. Tapos ikulong na natin lahat, si Legarda, si Cayetano, hindi na magrereklamo mga yan. Malapit na eleksyon inaantay na lang ng mga yan eleksyon, babuyin na natin yung ngayon, yung Bayang Pilipinas, ganun. Ganun ang ginagawa ng mga yan. Kaya, baka makulong yan si Legarda, makulong yan si Alan Peter Cayetano. Pag nangyari yan, wala. Bulok na bulok talaga tong gobyerno ni Bongbong pag nangyari yan. Ngayon lang nangyari sa history ng Senado. Tapos siyang makalabas ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bukod sa 1 million pesos, nagbayad din ang dating senador ng 20 mil para sa mga legal fees. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayang may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Bigo yung prosekusyon na mapatunayan na may matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla. So ibig sabihin, gago talaga itong ombudsman. Gago talaga itong ombudsman. Mantakin mo magfa-file ka ng kasong plunder. Makukulong yung tao. Ilang buwan na ninakawan mo siya ng kanyang kalayaan, nasa Bill of Rights yan na walang tao ang dapat na alisan ng kanyang property, ng kalayaan, dapat wala. Kailangan ang isang tao ay dumaan sa due process. Putsang inang yan. Sabi ko sa inyo, kung may kasalanan to, tumakbo na to hindi siya yung mismong sumuko hindi ba? Si Jinggoy, siya rin yung sumuko Meron bang may kasalanan na sumusuko? Tingnan mo si Zaldico, may kasalanan, tumakas. Tingnan mo yung ibang mga may mga kasalanan, nagsipagtakasan. Ito, mga nagsisuko ito Kaya nga sana mabuksan ang isip ng taong bayan na ito, si Jinggoy, si Marcoleta, tsaka yan si kung sino pa yung mga ikinukulong nila. Lahat yan, walang kasalanan. Ang may kasalanan, nasa labas. Ang may kasalanan sa pagnanakaw sa Pilipinas, nasa Malacanang, anak nun nasa Malacanang, pinsan nun nasa Malacanang. Yung mga congressman na ngayon nandiyan dyan sa impeachment, yan yung mga totoong kawatan na dapat na ikinukulong. Yan nga si Franz Castro. Putsang ina, guilty na yan sa kasong pangingidap ng mga bata Hindi pa rin na ikukulong Tapos itong mga ito nakakulong, di ba? Guilty na yun hindi pa nakukulong. Etong mga ito nakukulong. Lugi naman. Ang kasong malversation through falsification of public documents ay sinampa ng ombudsman laban kay Revilla noong Enero. Kaugnay ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon naman sa ombudsman, nirerespeto nilang desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan daw nila mga pwede nilang hakbang para maipakita na malaki. So ganito kababoy kasi magtrabaho si Boying Rimulya kahit walang ebidensya dahil kalaban namin sa Cavite ito o malakas ito sa Dasmariñas. Kasi humina na si John Vic Rimulya daw kasi tatakbo ulit siya na gobernador. Mahina na sila 50% daw talaga ng Cavite hawak ng mga Revilla tapos meron pang Barsaga, meron pang Tolentino. So napakahina talaga ng hawak na itong mga Rimulya dyan sa Cavite. Kaya inuunti-unti nila yung mga kalaban nila sa Cavite. Ayun ang problema dyan. Kaya kinana nila yan si Bong Revilla para siguro mapalambot ang mga Revilla sa Cavite. Ang hirap Magagaling yung mga abogado ni Revilla Hindi na rin siguro alam ng ombudsman kung paano nung Sandigan Bayan kung paano pa nila ipatatagalin doon si Bong Revilla. Kaya lumabas, walang ebidensya prosekusyon. Putya pabago-bago ng yung mga testigo laban kay Bong Revilla pabago-bago ng ng testimonya so wala na, di ba? Mirel Domingo, salamat sa inyo sa kana boss. Pwede pa autograph pag uwi ko sa Pilipinas. Autograph gusto mo? Mag-live-in pa tayong dalawa Pasalubungan kita Roberto Siopaw. Namimiss ko na yun yung Roberto Siopaw dyan sa may Bacolod. Gusto ko yan ha. Sige, bigyan mo ako ng siopaw. Ibibigay ko sa iyo ang buo kong pagkatao. Kasang ebidensya laban kay Revilla.
Ayon sa kampo ni Revilla, sa simula pa lamang, pinagkatiwalan na ng dating senador ang kanyang tiwala Ay, Iloilo pala, sorry. Iloilo pala yung Roberto's. Favorite ko yun eh. sa judicial system. Ang desisyon daw ng korte ay patunay na hindi malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Nagpapasalamat at natutuwa raw si Revilla sa nangyari. Babawi muna raw si Revilla sa kanyang pamilya na hindi niya Imaginin mo, 6 months, ninakawan mo ng kalayaan yung isang tao. Sabi nga nila, magpakawala ka na ng 10 taong kriminal kaysa magkulong ka ng inosente. 6 months, inagawa mo yung tao ng buhay niya. Walang kabayaran yan. Puta, sa impyerno kayo mapupunta, mga walang hiya kayo. kasama ng 6 na buwan. Ayon naman sa palasyo, nirerespeto ng administrasyon ang desisyon ng mga korte. Ang ina nito, bakit nakikialam na naman to si Impacta? Pukin ng ina mo ka, wala ka namang kinalaman sa issue ng ni Revilla. Putang ina, ba't nagsasalita ka? Halatang halata talaga na government initiated itong mga ginagawang pagpapakulong sa mga sa mga sangkot di umano sa corruption. Hayop talaga tong itong Impacta na ito. Ba't ka nagsasalita tungkol dyan? Hindi ka naman spokesperson ng spokesperson ng Sandigan Bayan, spokesperson ng putang ina ka. Ano masasabi mo sa sa paglaya ni Bong Revilla? O ano masasabi ko dun? Hindi naman ako korte. Gago rin eh. Sagot ang putang ina nito, epal. Puta, lahat ng issue sasakyan. Akala mo Akala mo pokpok eh. Unang korte, nasa prosekusyon na raw kung ano ang kanilang magiging remedyo. Dapat lang daw na laging manaig ang batas. So, he Di ba? So at least kahit pa paano, meron tayong small wins o small gains. Kasi alam naman natin itong mga tao na to, nagamit lang talaga ito eh. Nagamit lang talaga yung mga yan. Diyos ko po, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
mata.